ang pumupuri sa kasinungalingan ay ayaw sa katotohanan. At ang ayaw sa katotohanan ay kalaban ng bayan, no? So, yan po ang ating description ngayon. Pero mga kaibigan, syempre, hindi lang naman yan ang ating topic, no? Marami tayong topic, no? At yan, no to pro-China, yan. Isa pa yan. Raul Torralba, maraming pong salamat sa iyong panonood, no? So, hindi lang naman po yun ang topic natin, marami pa po, no? Pero, yan po yung nilagay ko sa aking description. So, mga kaibigan, eto nga, trending nga ngayon mga kaibigan, yung inilabas nga ni VP Sara na statement na siya mga kaibigan ay nagpapasalamat dito kina ka Eric at saka kay Dr. Lauren Badoy. At mga kaibigan, sinasabi pa niya doon na siya ay humahanga sa kabayanihan, no? Sa katapangan ng mga ito. Matatapang daw at siya ay humahanga mga kaibigan dahil talagang pinagtatanggol yung kanilang karapatan, mga kaibigan. So sabi ko, wow, grabe grabe ang BP natin. Talaga naman, sandali hintayin na. Mga kaibigan, sabi pa niyo, maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Lauren Badoy at Jeffrey Ka Elixelis. Tingnan niyo mga kaibigan na meron siyang statement dito pero sa pambubuli ng China, wala. Galing, di ba? Noong December 5 ay kinulong sina Dr. Badoy at Ka Eric sa House of the Representative. Matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan ng malayang pagpapahayag at malayang pamamahayag. Mga kaibigan, malayang pamamahayag ba ang pagsisinungaling? Okay. Una, nang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy. Mga kaibigan, ayoko nang basahin kasi alam niyo ba, ako'y, kumbaga, habang binabasa ko yung mga kaibigan, ay lalong naiisip ko sa aking sarili, bakit kaya ganun ang ating Vice President, no? Nakita niyo mga kaibigan, si Eric Celis, sinabi niya doon sa Kongreso na meron siyang source. At yung source niya na ayaw niyang pangalanan, nasa Senate daw. Tinanong siya noon kung empleyado o senador, wala siyang masyadong wala siyang sinabi, no? And then mga kaibigan, sabi niya, source niya daw ito since siya ay nasa NPA pa. Diba? Very alarming. Kung titingnan mo, kung ikaw ay matino na Vice President ng Pilipinas, maaalarma ka eh. Kita mo mga kaibigan, yung statement ni Ka Eric. Doon pa, nung siya ay NPA pa lang, ang taong ito ay nag-feed sa kanya ng mga information. So, ibig sabihin, ang taong ito, nasa loob ng Senado, pero nagtatraidor siya. Nag-feed siya ng information sa mga NPA. Very alarming yun, di ba mga kaibigan? Security threat yon. Kaya nga, sabi ko, hindi uubra ang SOTO law dito sa ginawa ni Ka Eric na to. Hindi siya covered ng SOTO law. Dahil meron ditong pagtatraidor sa bayan. Meron mo, baka ang nangyayari noon, kaya pala mga kaibigan, meron tayong mga, di ba, may mga humanitarian efforts, yung mga militar, yung mga gobyerno. Pagkatapos, nagugulantang na lang kasi andyan yung ina-ambush sila. Andyan yung pinapaulanan sila ng bala. Baka naman dahil dito sa source na yan, ni Ka Eric na nasa gobyerno, di ba? Naisip niyo ba yun? Kasi sabi niya, NPA pa lang daw siya noon, ay, eto na daw yung nagbabato sa kanya ng mga information. Baka kinakanta kay Ka Eric, uy, meron silang humanitarian effort dyan. Pupunta yung mga militar sa ganitong lugar, sa ganyang sige, tambangan nyo na. Di ba mga kaibigan, hindi ba naisip yun ng Vice President of the Philippines na sinasabi pa naman niya, naggalit siya sa mga NPA? Pero sa kanya, hindi man lang ba niya ito naisip? Anong utak mayroon ang Vice President ng Pilipinas? Di ba mga kaibigan?
Anong utak meron siya na hindi ba lang siya na alarma? Mga kaibigan, sa nangyaring ito, bagamat ay pinuri niya si Ka Eric at si Lauren Baduy. Pinuri niya na para bang mga hero. Anong utak meron ang vice-presidente? Nakakahiya. Mag-resign ka na. At pumunta ka na rin sa bundok. Kung ang kasinungalingan lang naman ang iyong pinapanigan. Diba? Sabi nga natin dito, ang pumupuri sa kasinungalingan ay ayaw ng katotohanan. At ang ayaw ng katotohanan ay kalaban ng bayan. Hipokrita! You're a hypocrite! Hipokrita ka! Sinasabi mong galit ka sa mga NPA. Pagkatapos, eto, si Eric Celis, sinasabi niya na yung source niya, NPA pa siya noon. Ang source niya galing sa Senado. Pero pinapalakpakan mo pa si Ka Eric. Hypocrite! Sara Duterte, resign now. Hindi ka karapat-dapat maging vice-presidente ng Pilipinas. Di ba mga kaibigan? Ay, nakakapag-init ng ulo. Talagang naglabas pa siya ng statement. At para bang doon sa kanyang statement ay she's maligning, no? The House of the Representative na isang ahensya ng gobyerno na as early as 1907 andyan na matatag. Isang ahensya ng gobyerno na nagpapanday ng ating mga batas. Pagkatapos, binabaliwala niya, pinapalakpakan niya yung dating NPA na si Ka Eric. Mga kaibigan, nakaka-turn off ang vice-presidente. Hipokrita! Pasabi-sabing galit siya sa mga NPA. Pero, eto, halatang-halata, mga kaibigan. Galit sa NPA, galit sa komunista, pero nagmamahal sa China. Baliwala sa kanyang Pilipinas. Diba? Kita nyo? Mabilis lang pala magbigay ng statement. Bakit hindi kayang magbigay ng statement tungkol sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea? Anong klaseng vice-presidente yan? Hindi ka dapat naging vice-presidente ng bansa. Isa kang traidor sa bayan. Traitor of the Philippines. Traidor ka. Ang lahat ng mga politiko na hindi man lang makapag-kondena sa China ay itinuturing kong traidor. Traidor ka sa bayan, Sara Duterte. Mag-resign ka na. Hindi ka karapat-dapat na maging pangalawang pangulo. Mga kaibigan, yan ang totoo. So, eto mga kaibigan, pag-usapan natin yung strike ng piston, piston. Okay. Etong piston, nag-strike sila, may strike sila, di ba? Kasi, dahil nga dito sa, sabi ni PBBM, very firm si PBBM na wala na tayong extension. Kailangan talagang kung ano yung deadline, yun na yun, wala nang extension. Mga kaibigan, maraming mga nag-fake news tungkol dito. Meron pang nagsabi na, kasi hindi daw kaya, ang babayaran daw ng bawat isa na driver ay nasa milyon daw. Pero kanina mga kaibigan, narinig ko yung interview, no, sa isang opisyal, no, ng Department of Transportation, na sinasabi niya na very affordable dahil bawat isang driver, no, na makakasama doon sa kooperatiba ay 20,000 lang. At ang 20,000 na ito na ibibigay mo ay hindi mo naman ibibigay ng isang bagsakan, isang taon yan. At siya ay magagamit mo sa pag-maintain ng iyong sasakyan at sa iba-iba mo pang mga kailangan. So talagang marami lang talagang nagfe-fake news, mga kaibigan. Ang gusto ng pamahalaan ni PBBM ay maging maganda yung ating transportation. Na maging pang-world class naman tayo, mga kaibigan, no? Na mag-forward naman tayo, hindi yung palagi na lang na yung mga sasakyan natin parang, ano ba yan, karag-karag, pagkatapos yung usok talaga namang
magkakasakit ka na sa hika dahil sobrang yung mga tambutso. Di ba mga kaibigan? Ang mga Pilipino, takot na takot sa changes. Bago tayo magreklamo, bakit hindi na muna natin subukan? Subukan muna natin. Kasi, sabi ko nga, ang gobyerno natin mga kaibigan, alam nila yan, pinag-aralan nila yan. Nakakatawa lang kanina, no, yung sa piston, no? In-interview sila, sinasabi yung interviewer sa DCWB yata. Yung double B, yan. Sinasabing ganun ni Weng yata ito, yung babae. Ang tinatanong niya kung bakit kailangan mag-strike? Kasi yung mga tao, nabibinbin yung kanilang mga trabaho kasi nga walang masakyan, etc. etc. Nakaibigan ang sagot ba naman? Kasi yung way nila para maipakita yung kanilang pag-ayaw, no, doon sa programa ng gobyerno. Doon daw nila napapakita yung kanilang disgusto sa programa ng gobyerno. Mga kaibigan, maling kaisipan yan. Alam mo ba kung bakit? Paano kung sabihin din ng mga teachers? Oy, no, yung mga teachers, paano kung sabihin din nila na, oy, hanggang ngayon, hindi pa kami nabibigyan ng additional na sahod. Wala pa kaming dagdag. Oh, hindi muna kami magtuturo 3 araw o 1 linggo kami hindi magtuturo. Kasi wala pa kaming dagdag. Mga kaibigan, apektado 'di ba ang mga nag-aaral, mga bata? Paano kung sabihin din ng mga doctors? Oy, ang liit ang sweldo namin, 'di ba? Hindi na muna kami manggagamot. So, welga muna kami hindi na muna kami manggagamot, wala munang pupunta sa hospital, wala munang magkakasakit. Pwede ba yun? Di ba hindi po pwede? Dahil maraming magkakasakit at kailangan ng doktor. Paano kung sabihin naman ng mga, halimbawa may nagwelga din ng mga, yung tungkol naman sa mga pulis, o halimbawa yung mga pulis, hindi rin sila magre-report. Kasi nga, ito yung namin para maipakita namin yung aming disgusto. O hindi sila magre-report, tapos ang daming mga kriminal, tapos ang daming mangyari na walang pulis. Mga kaibigan, hindi ganun. Kailangan mag-grow naman itong piston, mag-grow naman ang mga drivers. Kasi, bakit hindi nyo yan, huwag kayong angal ng angal. Bago kayo umangal, bakit hindi subukan nyo muna yung sinasabi ng gobyerno? Dahil nilalatag na nga sa inyo ang lahat ng mga magagandang option. Hindi kayo pinapabayaan. At alam nyo ba, kung bakit maganda na sasali kayo sa cooperative? Kasi kapag kayo ay kasali sa cooperative, kapag may binigay ng mga ayuda, ng mga financial assistance, kasama kayo lagi. Pero kung wala kayo sa cooperative, huwag kayong makakaasa na makakasama kayo sa mga ayuda. Di ba? So, sana itong piston, magbago na kayo ng pag-uugali nyo. Huwag kayong palagi na lang, kapag meron kayong gusto, ay palagi nyo na lang na ang solusyon nyo ay magwelga. Hindi ganyan. Hindi pag-welga ang solusyon. Di ba? Please grow. Nakakainis no? Hindi mag-grow to mga mga piston na to. Okay. So mga kaibigan, bukod pa dyan, eto nga may lumabas na sa COA, no? Yung sa COA report mga kaibigan, may lumabas, itong DepEd pala ay merong 5.5 billion pesos, 5.5 billion pesos na kinakaltas sa mga guro at non-teaching personnel ng DepEd. Mula sa termino ni PRRD hanggang sa dito kay VP Sara Duterte, 6 na buwan. Ito mga kaibigan, basahin natin para hindi tayo magkamali, no? So ito 'yon. Kasi apektado dito ang mga guro. DepEd has 5.55 billion unlimited access insurance contributions from personnel. Government auditors have aired concern that teachers and non-teaching personnel of the Department of Education, DepEd,
might be exposed to penalties and reduction of benefits after discovering the agency has unremitted sums deducted from the employee's pay totaling almost 5 billion. Oh, 5 billion. Naku naman, DepEd. No, sa panahon ni PRRD tsaka kay Sara Duterte, no? 6 na buwan ni Sara Duterte. Ano ba 'yan? Bakit yung ibang ahensya nakakapag-remit naman? Bakit kayo ganito? 'Di ba? As of year-end 2022, auditors said there was 4.47 billion due to the Government Service Insurance Systems GSIS, 307 and 34 million to Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, and 193.978 thousand million to the Home Development Mutual Funds, premium contributions, and or loan amortizations totaling to at least 4,473,093,283 deducted from salaries of teaching and non-teaching personnels. No? So remain unremitted as of December 31, 2022, exposing concerned personnel to penalties, interest under the GSIS law, the audit team said. No? So mga kaibigan, on top of this, the DepEd also has unlimited taxes withheld from salaries, benefits, and contracts with suppliers amounting to 572.2 million. The failure of the Department of Education offices to remit the premium contributions deprived their employees of the opportunity to avail of loan privileges, earn yearly dividends, and such other benefits, thereby causing undue injury on them, the COA said. No? So mga kaibigan, ayan yan. DepEd, ayusin mo yan, Sara Duterte. Ang galing-galing mong magbigay ng mga statement kapag may mga issue na sa tingin mo ay kayo ang maapektuhan. Galing-galing mo magbigay ng statement, pero ang dami-dami mo pala mga problema dyan sa bakuran mo. Ayusin mo muna. O, di ba? Bago ka makialam sa ibang mga issue ng gobyerno, ayusin mo muna ang bakuran mo. Kung hindi mo kaya, mag-resign ka dyan. Bihira ka. Galit mo ako, ha? Yan. Pakialam ko sa'yo. So mga kaibigan, ito ito ba mga kaibigan Office of the Vice President, wala pang natatanggap ang Supreme Court na kasagutan. Kasi di ba mga kaibigan, ang Supreme Court, binigyan sila ng itong Office of the Vice President na sagutin nila, no? Sagutin nila yung mga petition tungkol doon sa confidential funds, no? Ano ba yung nangyari? Magbigay sila ng komento. Pero hanggang ngayon ay wala pang na ibibigay or wala pa rin masasubmit ang Office of the Vice President. Pero kita nyo, nakapagbigay ng mahabang statement doon kay Loren Badoy at saka kay Eric Celis. Pero itong confidential funds na napakatagal na, wala siyang nailabas na statement. Ano ba yon? Namimili? Kapag tungkol sa kasiraan sa kanya, wala siyang pakialam. Hipokrita. Hipokrita talaga. Pagdating sa West Philippine Sea, wala siyang pakialam. Hypocrite. Pagkatapos galit na galit sa mga komunista daw dito. Pero China lover. Hipokrita ka. Di ba? Mayos-ayos ka. Kung hindi mo kaya trabaho mo, mag-resign ka na. Talaga naman, galit mo ako Hindi po ako nagagalit. Ako lang po ay nagko-komentaryo dito, no? So ito pa mga kaibigan, no? So magbigay ka na ng statement mo, magkomentaryo ka na tungkol sa confidential funds. Hanggang ngayon wala ka pang komentaryo. Pero ang dami-dami mong statement tungkol dyan kina Loren Badoy, kina Eric Celis, pero dito wala ka man ng komentaryo, wala ka man ng statement. Hindi mo sinasagot ang Supreme Court. Ano 'yan? Grabe ka, ha? Ito mga kaibigan nakakalungkot kasi, no? Kampi. Yung Vice Presidente natin, kampi doon sa mga nagsisinungaling. Nung nakakalungkot isipin, no? Vice Presidente, kampi sa nagsisinungaling.
So, ibig sabihin, pag kinakampihan mo yung mga nagsisinungaling, ibig sabihin, ayaw mo sa katotohanan. At kung ayaw mo sa katotohanan, kalaban ka ng bayan. Diba? Ipokrita. It's very alarming ang ginagawa mo. Napaka-ipokrita mo. Mga kaibigan, hindi ako galit. May nagsabi sa akin, dahan-dahan ka, magsalita. Kasi nandito ka lang sa Pilipinas. May nagsabi sa akin, mga kaibigan, dahan-dahan daw ako sa pagsasalita ko kasi nandito lang daw ako sa Pilipinas. Dahan-dahan daw ako sa pagbanat, no? Pakialam ko, kapag ako namatay ako dito, alam nyo na kung sino ang nagpapatay sa akin. Yun lang yun. Sabi ko nga, hindi ako natatakot eh. Wala akong takot sa katawan. Nakakainis. Pagdating sa West Philippine Sea, walang statement. Pagkatapos tungkol sa mga sinungaling, may statement siya. Ano yun? Kahit sino may iinis sa ganun, ng klaseng tao. Maturingang Vice President. Pagkatapos kumakampi sa kasinungalingan. Grabe mga kaibigan, no? So, yun nga mga kaibigan, no? Bago tayo mag-proceed, yung sabi ko kanina, mga kaibigan, alam niyo na, kapag ako natumba ako dito, alam niyo na kung sino ang nagano sa akin, no? So, mga kaibigan, punta lang tayo sa piplex lang natin yung ating presidente. Donna Enrile, wala pong delikadesa si Saramao. Kung meron po, dapat mag-resign na siya sa Secretary DepEd. Kontra sa policy ng ating Pangulo, sa amnesty, ibinaba ng ating Pangulo, ginawa ng 2 fake news peddler. Tama ka. At hanga-hanga pa daw. Tama ka. Nagulat nga ako nung nabasa ko. Ha? Nakakahanga? Paano magiging nakakahanga yung ganun? Nagkakalat ng fake news, naninirang puri, nakakahanga. Ipokrita. Grabe talaga siya. God bless you po, Ma'am Adnan Rich. God bless you too. Sara Pineda, good PM po everyone. Grabe nga po si Sara. Sa kanya, tama at kahanga-hanga ang mga nagpakalat ng fake news. Correct ka dyan, no? Grabe talaga siya. Henny, Elmar, good evening, Admin Rich, and God bless you and be safe. God bless you din po. And Eddie Fontanella, good evening. Good evening din. Yan. Christina Halos, tama po. And Raul Toralba, no to pro China. Okay. And then, CJ Ad, no to Queen Tambaloslos. Tama ka dyan, no? Huwag niyong iboboto yan. Kawawa ang Pilipinas yan kapag yan ang naging presidente. No? Kaya mga kaibigan, alam niyo ba, may good news ito. Sandali. May good news tayo. Okay. Ito. Good news. Bago tayo pumunta sa good news, ayan mga kaibigan, no? Tingnan nyo, Yan. Ka Eric Almendras, Maraming salamat po. Yan. Maraming salamat po, sabi po ni Ka Eric. Nagpasalamat siya sa Vice President, no? Kasi ang sabi ng Vice President, na ipokrita, sabi niya, maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Loren Badoy at Jeffrey Ka Eric Celis. Kahanga-hanga ang tapang at patag na pinamalas ni na Dr. Badoy. Diyos ko! Talaga naman. Para ipaglaban ang ating karapatan. Diyos ko, karapatan nyo? Karapatan nyo na magsinungaling? At karapatan nyo rin ba na i-tarnish ang reputation ng isang tao? Ha? Grabe, no? Mga kaibigan, ganito talaga yung mga yan, no? Karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Diyos ko, die! Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at oh my goodness! Naninindigan daw para sa tama? Ano ang tama doon? Nagbabaliw! Ang babae na to, may kapangyarihan ng bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, Diyos ko! Para daw sa katotohanan at sa pagtatag ng mapayapa at matibay na bayan, ipokrita ka! Grabe ka!
Mabuti hindi kita nakikita ng harap-harapan. Grabe, napaka-hypocrite, mga kaibigan. So ito mga kaibigan tingnan nyo, ADB earmarks 2.1 billion loan for Bataan Cavite Interlink Bridge. So umpisa na yata ito mga kaibigan o umpisa na ito. So maganda ito dahil marami talaga ang makikinabang dito. Madidecongest mga kaibigan ang Metro Manila at talagang magagamit ito para sa mga transactions, no? Mapapaunlad talaga ang bansa natin. At ito mga kaibigan yung tinaguriang one of the world's longest marine bridges, no? Ang haba nito mga kaibigan, no? So, napakagaling. Si President Marcos Sr. meron siyang San Juanico Bridge. At si President Marcos Jr. naman, merong Bataan Cavite Interlink Bridge. No? Isa sa pinakamahabang tulay sa buong mundo kapag nagawa na ito, mga kaibigan. Ang ganda, no? Ito pa mga kaibigan, ano yun? Sandali. Basahin ko lang to. Sabi ni, ito naman si pro-China. Sabi ni Masu Yoshida, lawakan mo madamang pananaw mo sa buhay, kalaban ng Taiwan, Amerika, Japan, Vietnam, Indonesia, South Korea, Tibet, EU, ang Communist China. Ibig mo bang sabihin traidor ang mga leader nila? Traidor ang mga leader nila? Sabi, hindi ko na makita. Traidor ang mga leader nila sa kasalukuyan at dating mga leader nila. Sobrang biglang nawala saglit. Sobrang kitid ng pangunawa mo, madam, at sana di mo mapaniwala ang mga kikinig sa iyo. Ang mundo po ay sumaliit na ay, nako. Alam mo ba, mas makitid ang utak ng vice presidente mo. No? Makitid ang utak ng vice mo. Alam mo kung bakit? Bakit makitid ang utak ng vice presidente mo? Ha? Alam mo ba kung bakit? Nakita mo Kita mo yung nagsisinungaling, pinupuri niya. Parang tingin niya sa nagsisinungaling bayani. Hindi man lang niya lawakan ang pag-iisip niya na itong si Ka Eric Celis, ang sinasabi ni Ka Eric Celis, yung kanyang source daw, matagal na daw niya itong source. Yun daw ang nagbabato sa kanya ng mga information nung siya ay NPA pa. Lawakan mo utak mo, makinig ka, mag-comprehend. Ibig sabihin, nung NPA pa siya, merong taga-gobyerno, taga-senate, na nagbabato sa kanya ng mga information. At maaring ang mga information na ito ang naging dahilan kaya maraming namamatay noon na mga militar. Diba? Naalala nyo kapag merong mga humanitarian mission, bigla na lang yung mga military pinapaulanan na ng bala, ina-ambush na, namamatay. Yung pala, meron palang hudas sa loob ng Senado na nagbabato ng information kay Ka Eric Celis. Yan, hindi yan matarok ng utak ng vice presidente nyo. Na bobo! Napaka-bobo ng vice presidente nyo. Hindi niya matarok yan. Yung ganyang klaseng pag-iisip. Na di ba dapat naaalarma siya dahil merong traidor na nag-feed ng information sa mga NPA para tirahin ang mga militar. Masu Yoshida, umalis ka ng Pilipinas kung katulad ka ng vice presidente mo na traidor sa bayan. Wala kayong karapatan na tumira sa Pilipinas, mga traidor sa bayan. Doon kayo sa China. Di ba? Ano pa mga kaibigan? Eto na, maganda. Kita niyo mga kaibigan Philippine economy did well in 2023. Mega. So the Philippine economy has performed well in 2023 amid challenges that the country has experienced. So mga kaibigan, in Malacanang briefing, Balisacan cited the Philippines as one of the best performing economies among Southeast Asian countries. We have done well because if you look at the way we have performed in relation to our many other countries, we have remained among the top performers, economic performers in Asia, he said. No? So the gross domestic product GDP for the first 3 quarters of 2023 grew by 5.5%. Initially,
slow growth was attributed to low consumer and government spending in the first 2 quarters of the year, but the economy has since caught up. The NEDA chief assured the government has taken slow government spending as a lesson that would be considered to improve the management of programs for 2024. No? So, mga kaibigan, maganda no yung outcome, yung ekonomiya natin. Isa tayo sa best performing economy dito sa Asia, no? So, maganda. At talagang ang Marcos administration ay, alam ko mga kaibigan, maaabot ng ating Pangulo yung kanyang pangarap talaga na bagong Pilipinas, no? So, ano pa mga kaibigan? So, maganda rin to. Mga kaibigan, ang pinapatapos talaga ng Pangulo natin, yung mga dams, no? Maganda yung mga kaibigan kasi alam naman natin na nagkukulang na yung mga tubig natin, no? Marami dyan na talagang may problema na sa tubig. Pero ang Pangulo natin, hindi siya nagpapabaya. Kita nyo, after President Marcos Sr., halos wala nang gumawa ng dam. Napabayaan na yan mga kaibigan. Wala nang gumawa ng mga irrigation, ng mga dams. Pero eto, sa panahon ni President Marcos Jr., eto, talagang inaasikaso na naman mga kaibigan ang paggawa ng mga dams at ng mga irigasyon. No? Para ang ating mga farmers na mga kaibigan ay hindi sila mahirapan doon sa kanilang pagsasaka. No? Merong mga irigasyon at mga patubig, no? So, maganda talaga ang administrasyon natin ngayon mga kaibigan, no? So, makakaasa tayo na talagang mas uunlad pa tayo sa mga darating pa na panahon. And even na kaibigan, doon sa SWS survey ay 48% ng adult Filipinos ay naniniwala na gaganda ang ating buhay sa mga susunod pa na mga buwan. Diba mga kaibigan? At Fernando Mutos, galing mo ma'am. Galing mo, Ma'am Rich. Very good. Noli Mongas, dapat na-impeach niyan si Sara dyan. Tama po kayo. Dapat talaga. No? Antonio Hidalgo, ayaw nyo kasing tanggapin na totoo sinungaling doon. Ano ang sinungaling doon? Ay, nako, hindi ka updated. No, you're not updated. Nagpunta ako sa Kongreso. At kung ayaw mo pang maniwala dun sa mga videos, basahin mo na i-post ko dyan, no, yung sulat mismo na ka Eric Celis na inaamin niya na meron siyang pagkakamali, na hindi niya na-verify yung kanyang source, no? Kung ayaw mo yung mga video, yung sulat ng ka Eric na lang ang basahin mo. Nandyan, na i-post ko, di ba? Ay, nako. Ferdinand Bactol, ma'am, wala na po ba Uniteam? Alam mo, Ferdinand Bactol, sino ba ang magkakagusto na mawasak ang Uniteam? Kahit nga ako, di ba, ang tagal kong nag-hold on sa Uniteam, napakatagal. No? Pero napansin ko, wala eh. Sila ang sumisira sa Uniteam. Wala silang katigil-tigil na sirain, pabagsakin ng Marcos administration. Kaya mga kaibigan, yung mga Marcos supporters na katulad ko, hindi na ako makatiis. Yun bang suporta ka ng suporta sa Vice President, pagkatapos yung mga DD shit naman, pati yung kanyang tatay, binabagsak si President Marcos. Pati yung close ally ni President Marcos, binabagsak at sinisiraan. At ang gobyerno ni President Marcos, sinisiraan. Sino bang matino na tao na mag-hold on sa unity mo? Kung ganyan ang ginagawa nila, wala na. Wala na sa akin ang Duterte. Wala na. Marcos na lang. Marcos at Romualdez. Wala nang Duterte sa akin. No? Eddie Fontanella, well said, Madam Rich. Yan. Antonio Hidalgo, tapos na pala yan. Okay, Noli Mongas, dapat ma-impeach niyan si Sara. Yan. Tama, dapat talaga ma-impeach talaga yan. No? Kita niyo mga kaibigan hanggang ngayon wala pa rin siyang sagot sa Supreme Court. Diba pinapasagot siya, yung Office of the Vice President, pinapasagot sila ng Supreme Court.
doon sa petisyon na inihain, no, tungkol doon sa confidential funds. Pero wala siyang sagot. Pero ang bilis-bilis nang magbigay ng statement dito kina Loren Badoy. Ang haba pa ng statement. Wala din siyang statement tungkol sa West Philippine Sea. Pero mahaba ang statement niya tungkol sa ICC. Di ba? Wala siya, wala. Basta ang sinasabi pa ng mga DD shit, ha? Tingnan nyo, ha? Yung reason out, no? Nire-reason out ng mga DD shit na hindi naman daw mangingialam si BP Sara sa West Philippine Sea kasi kay PBBM daw yun. Foreign policy, kay PBBM daw yun. So, hindi daw mangingialam si BP Sara. Ganun ba? Talaga? Foreign policy, hindi mangingialam si BP Sara? Kaya naman pala, ang bilis niya magbigay ng statement tungkol sa ICC. Kita nyo, ha? Si PBBM, ang sinasabi ni PBBM, pag-aaralan pa lang. Pero si BP Sara, meron ng statement na huwag daw muna, keso ganyan, keso ganito. Epal! Di ba? Epal! Ipokrita! Dapat sa kanya mag-resign na. Epal na, ipokrita pa. Di ba? Ano pa mga kaibigan? Yung EDGA, dami din yung sinasabi. Foreign policy yun. Bakit siya nang alam? Yung tungkol sa Hamas-Israel, nagbigay din siya ng statement. Foreign policy din yun. Yung, pero okay lang yun kasi involved naman din lahat ng tao dun, pwede magbigay ng statement, no? Okay lang yun. Pero pagdating doon sa pagpapapasok ng Afghan, biro mo, nauna pa siya magbigay ng statement kaysa presidente. Ang sabi ng presidente, ang sabi ng spokesperson ng Malacanang, pinag-aaralan pa. Ang presidente mismo, wala pang desisyon. Pero ang vice president, epal! Epal! Pokrita! Kunwari, galit sa komunista, yun pala niyayakap ang China. China lover. Hipokrita. Grabe. Hypocrite. Nakakadiri. China lover. Ganyo, ha? Yung kanilang istasyon, SMNI. Bakit ko sinasabi istasyon nila yon? Lahat ng mga taga doon di ba? Sino minano? Palagi Duterte, Sara. Di ba? Istasyon nila yun. Pati yung istasyon nila, SMNI, nakipagkulab sa China. Biruin nyo, nakipagkulab sa bansa na nambubuli sa Pilipinas. Kita nyo? Alam nyo, hindi ko maintindihan kung anong vice presidente meron tayo. Kung totoo lang, hindi ko maintindihan. Alam nyo, sa totoo lang ngayon ko masasabi kahit ganun si Leni Robredo, si Leni Robredo, kahit ganun yun na lutang, sa tingin ko mas matino-tino pa yun Sa totoo lang kung ikukumpara ko ngayon si Leni Robredo at si Sara Duterte, kung silang dalawa pipiliin ko na lang siguro si Leni Robredo. Sa totoo lang, kahit lutang yun, mga kaibigan. Iba itong vice president ngayon, mga kaibigan. Yung bang nag-aastang mabait, nag-aasta na parang hindi makabasag ng yung mukha, di ba? Yung pala, mga kaibigan, deep inside, may tinatago. Ay, mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo di ba yung panahon na mag-a-appear sila sa Kongreso, no? Yung araw na mag-a-appear sila sa Kongreso, punta kami, excited ako. Sabi ko, makikita natin ngayon yung balitaktakan, no? Tungkol dyan sa confidential funds. Punta kami, no? Tapos, basta tungkol sa budget hearing yun ng Office of the Vice President tsaka Office of the DepEd, no? OBP tsaka DepEd. Ngayon, mga kaibigan, noong oras na, tumawag daw, no? Tumawag daw sa office ng speaker, sabi, mamaya na lang daw, no, ipapaano yung oras kasi meron pang hinahanap, no, ng mga figures, hindi pa makita. Tapos noon, nag-alas 12 na. Tumawag naman daw, mga kaibigan. Ang sabi daw, pwede bang i-ano natin yung adjust ulit yung oras, mga alas 3 na, alas 4 ng hapon.
Tapos in-adjust, pinayagan. Tapos, maya-maya mga kaibigan, tumawag na naman. Kasi may hindi pa raw makita na figures. Hanggang sa tumawag, ang sabi, bukas na lang daw. Mga kaibigan, oh, kinabukasan, nag-appear sila. Ano ibig sabihin nun? Bakit hindi makita ang figures? Bakit yung Office of the President, nakasabay pa namin yung mga Office of the President nakasabay pa namin sa social hall ng Congress, kumakain. Sila yung mga nag-ano ng mga libro na napakakapal ng libro na ipinasa ng Office of the President. Detalyado, pati oras, pati yung kung ano yung kung merong na rent na isang lugar, nakalagay doon. Kasi detalyado. Kaya nga sabi ni Mig Subiri, ngayon lang daw siya nakakita ng ganun kadetalyado na report sa Office of the President lang. Talagang isang libro. Pero sa iba daw, 2 page. Marami na yung 5 page. Office of the Vice President. Kay Sara Duterte. Kita namin, ang nipis. Pero kay PBBM, ang kapal, libro. Ganon kasi kapag hindi kurakot. Kapag hindi kurakot, talagang maano mo lahat. Pero kapag kurap, hindi makita yung mga figures. Tumatawag na lang na, pwede bang i-adjust muna natin? Mamayang alas 12 na lang. Tapos nung alas 12 na, pwede bang i-adjust na lang natin? Mamayang alas 4 na lang. Tapos nung alas 4, hindi makita, mayroong figures na hindi makita, pwede bukas na lang. Kurap! Ganyan ang mga kurakot. Diba? Hindi makita ang figures. Palibasa kasi, kurakot. Freedom of expression ko to Freedom of the press ko ito Diba? Pag nagalit sa akin ang Vice Presidente na ipokrita, ang sasabihin ko, freedom of the press ito, freedom of expression ko ito bilang isang mamamayang Pilipino. Bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, may karapatan ako na magtanong, may karapatan ako na magkomento. Diba? Freedom of expression ko to. Correct po. At ngayon po, ang daming tulong na pinamimigay ng ating gobyerno. Tama po kayo dyan. Donna Enrile, true po, una pa si Sara maglabas ng statement sa Afghan refugees. Di ba? Mauna pa siya. Para bang siya yung presidente. Napaka-epal. Talaga naman, epal ang vice-presidente natin ngayon. Epal talaga. Ano yan? Sara Pineda, good PM po everyone. Grabe nga po si Sara. Kaya tama at kahanga-hanga pa ang magpakalat ng fake news. Tahimik naman sa West Philippine Sea. Yan. Yung mga kaibigan, kung magalit man sa akin, itong mga DD shit, at kung mapanood man ng kanilang epal na vice-presidente ito at magalit sa akin, sasabihin ko, freedom ko to. Freedom of expression bilang isang komentarista, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino. Ano ka? Magagalit ka? Onion skin ka? Di ba sabi niya, huwag maging onion skin? Di ba? Ibabalik natin sa kanya. Kapag siya nagalit sa mga pinagsasabi ko, ibabalik natin sa kanya. Freedom of expression daw Ang mahalaga dito, wala tayong sinasabi na fake news. Di ba? Pero sila, puro fake news ang mga pinapakalat nila sa SMNI. Pagkatapos, kahanga-hanga pa pala. Ha? Ay, nako, talaga naman. Mga kaibigan, grabe talaga, no? Kahanga-hanga na pala ngayon ang pagpapakalat ng fake news. Grabe. Kahanga-hanga na. Sandali Kukomentuhan ko lang to.
Kukomentuhan ko lang, magpasalamat lang si Gibo Chudoro PH. Salamat. Welcome po. Welcome po. Basta para sa bayan. Yan. Welcome po. Basta para sa bayan. Welcome po. Sandali mga guys ha. Basta para sa bayan. Bawal ang mga makapili. Bawal ang mga pro-China. Pro-China. Mga modern day makapili. Mga modern day makapili. Yan. Okay. Saan ko? Welcome po basta para sa bayan. Bawal ang mga pro-China, mga modern day makapili. Yan. Diba? Modern day makapili sila, mga kaibigan. Kasi, biro mo, kahit ano nang ginawa ng China sa atin, wala pa rin silang pakialam. Kaya sila yung mga modern day makapili na tinatawag. Mga walang pakialam sa bansa natin. Basta ang pakialam lang nila, pera-pera. Hmm? O, lalaki pala, oh. Sandali mga kaibigan, ikinanta na pala ni Jeffrey K. Eric Celis ang kanyang lalaking source sa Senado kay Committee Chairman Representative Bruce Tambunting. Yun, ikinanta na mga kaibigan pero ang sinasabi niya mga kaibigan, hindi daw niya kinanta. Wala daw siyang sinasabi. Kita niyo mga kaibigan ha? Napaka sinungaling. Diba? Sinungaling talaga. Hindi daw niya ikinanta. Kasi natatakot siya mga kaibigan. No? Hindi natin alam, baka yung source na sinasabi niya ay isang senador. Nadidishit. Baka kaya ganun, di ba? At isa pa mga kaibigan alam niyo ba kung bakit mas naniniwala ako kay Tambunting, no? Kay Congressman Gus Tambunting? Sa sinasabi niya na kinanta na daw ni Eric Celis, no? Sabi nga ni Gustav Bunting, pinag-comment siya doon sa sinabi ni Eric Celis na hindi daw niya sinabi, no? Ano sabi ni Tam Bunting? Alam naman ng Diyos yan kung sino yung nagsisinungaling. Mga kaibigan, Eric Celis, dating NPA, anong sinasabi palagi ni Eric Celis? Tinuruan daw sila doon, ha? Grabe daw yung pagtuturo sa kanila kung paano magsinungaling. Kung paano maging magaling na sinungaling. Kaya mga kaibigan, andyan pa yan. Andyan pa yung ano niya, yung hindi pa nawawala sa kanya yan, yung pagsisinungaling. Pagkatapos, ang Vice President, pumapalakpak pa. Grabe, no? Talagang sobra, mga kaibigan. Yan. So mga kaibigan, mamaya ko na itutuloy, babalik na lang ako mamaya mga kaibigan kasi meron akong gagawin na mahalaga, no? So babalik na lang po ako mamaya, pero bago po ako mag-sign out, babasa muna ako. Malaki po kasi ang utang na loob ng Duterte sa China, tulong naman nabigay ng China, Davao Afghan refugees, Donna Enrile. Yun nga porque sila may malaking utang na loob sila sa China. Pero dahil ba sa utang na loob nila sa China, ibibigay na lang nila yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Sino ang ano dyan? Sino ang maapektuhan dyan? Hindi sila. Kundi ang mamamayang Pilipino, lalo na ang ating mga mangingisda. At tayo, affected din tayo, mga common tao, kasi hindi tayo makakain ng mga isda. Kasi sila Duterte na yan, maraming mga pera yan. Alam niyo ba mga guys? Mga mapagtanggap. Maliit daw yung bahay ni Duterte, maliit daw ang bahay. Guys, maraming ganyan. Nagpapanggap. Maliit daw yung bahay na tinitirhan. Pero maraming mga property. Pinapangalan lang sa kung kani-kanino para hindi halata. At maraming mga bank accounts. Diba?
Kaya huwag kayo maano dyan, maraming ganyan. Na politiko na nagpapanggap. Kunwari, mahirap, maliit lang kunwari ang bahay, pero ang totoo, napakayaman. Diba? Eh, sabi nga ni Top 1 eh, diba si Duterte, 300 plus ang mga baril? Eh, guys, isang baril nga lang, magkano yun? Napakamahal ng mga baril. Pagkatapos, i-maintain mo pa dyan yung mga lisensya, etc., etc. Diba? Guys, ang mahirap, hindi magkakaroon ng baril. Diba? Yung pagkukolekt ng mga baril, ano yan eh, yan ay hobby ng mga mayayaman, ng mga billionaires. Ang pagkukolekta ng baril. Diba? Kaya huwag kayo maniwala. Sinasabi ng ay, kita mo, maliit naman yung bahay mo. Maliit ang bahay. Nagpapanggap. Diba? Okay, Sara Pineda, Fernando Mutos, Donna Enrile, Joff J. Clabawan, Joff J. Clabawan, basta maka-China, wag iboto dahil delikado ang bansa natin. Tama ka dyan, no? Donna Enrile Noli Mongas, maraming po salamat sa panunood. Masu Yoshida, kahit ikaw ay maka-Duterte, salamat sa panunood. Donna Enrile, CJ Ad, Christina Halos, Raul Toralba, Sara Pineda, maraming pong salamat sa panonood. At babalik na lang po ako mamaya. Meron akong mahalagang gagawin. Antonio Hidalgo, yan, maraming pong salamat sa panonood. No? Maraming pong salamat. At ang ating pong motto dito, fight fake news, expose the truth. Bye! Babalik po ako mamaya. Another live. May gagawin lang po ako. Bye!